Okay, so good day everyone and welcome sa ating Statistics and Probability class. So ayan, so since tayo meron na namang transport strike, so we will have our discussion through asynchronous. Okay? So I hope you're watching this video kasi kung hindi, delikado kasi di ko na ulitin to sa face to face. Okay? So you just need to watch this video para maka move on tayo sa next topic natin kasi mabilis nang matatapos ang ating school year. So meron tayong like 2 weeks, 2 to 3 weeks bago matapos ang ating school year. Okay? So let's have our discussion. So last time po pinag-usapan na po natin yung normal distribution, kung paano makuha ang probabilities sa z-score. Okay, sa z-score, paano i-convert ang z-score into probabilities. Okay, so di ba meron tayong table, nasa yung table natin. So I hope kayo ay nakapag-print na ng table. Nasaan siya? Ito. Normal and standard, normal, cumulative probability table. So I hope meron na kayo nun. If wala pa, you can download naman po sa Google nito. Okay? So, please lang po, I hope tandaan nyo to. For example, paano mo makuha ang positive 1.75? So, di ba sabi ko nga sa inyo, ang 1.75 that is positive. So, hanapin yung 1.7 muna sa kaliwa. Okay, sa Z. Sa leftmost side. So, 1.75. So, 1.7. Ito siya, 1.7. Tapos, siya ay 1.75, di ba? So, hanapin nyo naman sa taas yung 0.05. Or bilan na lang kayo ng 6. Bakit 6? Kasi nag-start tayo sa 0. So, 1.7, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ito ang katumbas ni 1.75, 0.9599. Okay? So ito ang katumbas niya. Kasi 1.7 sa taas ay 0.05. So ito ang katumbas niyang value. Okay? So na-discuss na rin natin yan. So ngayon, we will now move on to application of normal distribution. So for our lesson objective, so ayan pa rin, use the positive and negative z table to find the area of probability, graph the corresponding bell value, and solve problems involving the normal distribution. So ito yung unang example natin. Sa sa ibang klase, I think na-discuss ko na to, pero para meron lang kayong notes, ulitin natin. So here's our word problem. So here, most graduate schools of business require applicants for admission to take Graduate Management Admission Council GMAT examination. So the score on the GMAT are roughly normally distributed with a mean of 527. So dito pa lang, sabi ko nga step 1 dito is to find our given. So dito alam natin ang ating mean. Sulat nyo kaagad, that is 527. And a standard deviation of 112. So given na. So ating standard deviation is equal to 112. So what is the probability of an individual scoring above 500 on the GMAT? So dito, ang hinahanap ay probability. Okay? Na ang isang individual daw ay makakuha ng above 500. So therefore, yung 500, that is our score, raw score. Okay, 500. And our keyword dito, okay, is yung word niya, above. Na-discuss ko na rin yun sa inyo, di ba? Yung above, below, higher, etc. So I hope tandaan niyo pa yung mga clue words natin. So dito, since above 500, so ang first step dito after ng given is to find our z-score, corresponding z-score. So let's convert our raw score, convert into z-score. So again, our formula for z-score, that is x minus mean all over our standard deviation. So here, our value of x or our raw score is equal to 500 minus 527 all over
Our standard deviation is 112. So we'll have negative 27 all over 112. So buksan ko lang yung calculator. So lang to. I have my calculator here. Pasensya na sa kalat. Ayan. Para kita nyo lahat. Yung calcu. Oopsie. Ayan. Okay, so we have 500. So, ayun na nga pala. So, pwede naman diretso sa calculator yan, ano? So, 500 minus 527 all over 112. So, ito po yung Carsey. Okay. So, salamat sa Carsey kasi binigyan kami mga teachers ng installer na calculator. Okay, so negative 27 all over 112. So, katumbas niya sa decimal ay negative 0.24. So, round off lang natin. So, negative 0.24. Okay, so ito ang ating z-score. Next, if meron tayong computed z-score, it's now, ang gagawin natin is to graph. Hindi naman kailangan perfect yung ating illustration. Basta mukha lang siyang bell shape. Pasensya na drawing ko. So, 0, 1, 2, and 3. Negative 1, negative 2, and negative 3. So, negative 0.24, siya ay between 0 and negative 1. So, mas malapit siya sa 0. Okay, so most likely ito siya. Hindi naman kailangan accurate yung drawing natin. Mahalaga lang meron tayong representation. So, sabi dito, that is above 500 or above negative 0.24. So, therefore, ang shade natin dito, since above, ano ba yung mas mataas sa negative 0.24? So, syempre, 0, 1, 2, 3, etc. So, we will shade yung right side ng ating curve. Okay? So, ito yung merong shade. So, ngayon, paano makukuha yung area ng shaded region? Na-discuss ko na rin sa inyo yan kapag nasa right side. So, kapag right side, ibig sabihin greater than. So, ang area, kapag our z is greater than our computed 0.24, that is equal to 1 minus yung area na nasa table natin. Okay? So again, kapag greater than, alam niyo mas mataas, above, higher, top, okay? Greater than, more than, laging 1 minus area tayo. So ano ba katumbas sa negative 0.24? So 1 minus, wait lang, tingnan natin dito sa ating standard normal. So negative 0.24, so positive to, punta tayo sa negative side, negative, ayan. So negative 0.24, so negative 0.2. Hanapin niyo yung negative 0.2. Ito, negative 0.2. So ngayon, sa taas naman hanapin natin yung 0 point, yung natitira niya, 0.24 or bilang tayo ng 5. Kasi set is 0. Itong part na to ay 0, 1, 2, 3, 4. Okay? Di ba kasi dapat 4. Okay, 4. So from 0.2, 0, 1, 2, 3, 4. So nakuha natin is 40, 52. Okay? So 40, 52. So 1 minus 0.40, 52. So therefore, our area is z is greater than negative 0.24. So anong katumbas niya? So di ba meron tayong shortcut? Di naman siya shortcut. Pero instead na mag-minus 1 tayo, kunin niya yung um, kabaliktaran na sign ng negative 0.24. So instead of negative 0.24, hanapin yung positive 0.24. So ito yan, 0.2. 0, 1, 2, 3, 4. So 5, 9, 4, 8. So 5, 9, 4, 8. 0 point. Oops. Ayaw niya magsulat. Ayan. 0 point. Why? 0.514.
4, 8. Tama ba? Check nga sa calculator natin. 1 minus 0.4052. Okay. 4052. 5948. So, ayan. 5948. So, burahin ko lang. So, 5948. 0.5. Ba't ayaw niya magsulat? 5948. Don't forget yung point. I don't know what's happening, pero pag nandito ayaw niya magsulat. Okay? So, area natin is, so this is 0.5948, or since probability yan, gawin yung percentage or 59.48%. Okay? So, ayun po siya. Next question. How high must an individual score on the GMAT in order to score in the highest 5%? Okay? So, sabi dito, this time ang given ay percentage. Okay? So, this mean ito yung percentile natin. Okay? Percentile, let's say p-values, etc. So, dito, how high must an individual score? So, dito, same problem pa rin, pero this time, ang hinahanap ay individual score. So, hinahanap naman dito ay raw score. Pero same ang ating mga given. So, again, ang given natin kanina, ang mean natin is 527 nga ba? Let's check. Okay, 527. Standard deviation is 112. So, yung raw score natin, ay hinahanap natin ngayon. Okay? Pero meron tayong percentile na 0.05. Pero meron tayo ditong clue word na highest 5%. Okay? When we say highest 5%, if meron tayong graph, ayan. So, ayan. Pag sinabing highest 5%, if alam natin na itong ating um, normal curve is 100%, so yung highest 5% is most likely ay etong part na to. Okay? Most likely ito yung highest 5%. Bakit? Kasi sila yung mga extreme, sila yung mataas na 5%. So ngayon, ano dapat yung score ng part na to? At this point, ano dapat ang makuha ng score para mapasama siya sa 5%? So para ma-compute yan, we need to find yung area nito. Okay? So para makuha ang area muna nan. So simply, since since ito ay 100%, so what we can do is subtract yung dalawa. 100 minus 5%. So that is 95%. Okay? So ito po yung 95%. So palitan ko ng kulay. Gawin kong blue. Ayan. Ito po yung 95%. So kapag nakita niyo yung word na highest, top, upper, or greater than, more than, sabi ko nga sa inyo, lagi tayong magma-minus. Okay, laging sa pag percentage, minus 1, ima-minus sa 100, kung naka-probabilities, minus sa 1. Okay? So, 95%. Okay, bakit nga? Kasi highest. So, kapag highest, basta greater than, mga word na synonyms to greater than or above, kailangan nyo pong i-minus sa 100%. Or, magiging 0.95. In probability, that is 0.95. So, paano po ang gagawin natin dyan? So, sa table natin, hahanapin natin lahat ng values, all p-values. When we say p-values, ay yun po yung nasa loob ng table. Hindi na yung nasa gilid ha. That
rounds, round lang dapat. Round lang. That's round to 0.95. Okay, kailangan makuha natin lahat ng mga values na mag-round to 0.95. Okay, sana alam nyo kung kailan tayo nag-round off, kailan tayo nag-round up and round or remain. Wala round down, round up or remain. So ano pa ibig sabihin ko dyan? So dito sa ating values, since ang given ay percentile, hanapin niyo po dito yung lahat na mag-round off sa 0.95. So ano na po ba yung mga yan? So hanapin niyo yung 0.9. Ito, 0.95. 0.93, parang dictionary lang yan. Hanapin nyo lang yan. Pagkakasunod naman yan. So, 0.94, 0.9441. Ito, 9452. Kasi, bakit kasama to? Kasi, ang katabi ni, oops, ayan. Ang katabi ni 4 is 5. So, pag ni-round off ko to, magiging 95. Okay? So, kasama to. Sino pa kaya? Ito, si 9463 mag-round off yan, may 95. Si 9474 mag-round up. 9484 may 95. 9495 mag-round up. Round up, round up, round up. Ito ba? 9545, kasama pa rin siya. Okay? Kasi ang katabi ni 5 ay 4, siya ay magiging remain. How about dito, kay 9554? Kasama ba 'tong part na 'to? Hindi na. Kasi si 95, ang katabi ni 5 ay 5. So, magiging 5, katabi ay 5, magiging 96 na yan. So, hindi siya kasama. So, ang kasama natin lahat dito ay, ayan, ito mga values na 'to. So, ano ang kanyang z-scores? So, paano yan? So, mga z-scores natin ay 1.6, okay, hanggang 1.6 mula saan? 1.6. Hanapin natin 'yan. Mula kay 1.60, 01, 02, etc. So hanggang dulo. Okay? So mula kay 1.60, tama ba? Siyempre, 0 ang taas na eh, 0. So mula kay 1.60 hanggang 1.69. Okay? So ang gawin natin, so lahat ng 0.95 is between 0. Sorry, mali. Mula kay 1.60 hanggang 1.69. Okay? So, anong pwedeng gawin natin dyan? So, ang pwedeng gawin natin dyan, paano makukuha yung ano natin, yung um, p-value, ay yung kanyang z-score. So, para makuha ang z-score, ipag-add nyo lang sa siya nagsimula, pati yung sa siya nagtapos, divide by 2. Okay? So, paano po yun? So, ang z-score natin is wala kay pinakababa hanggang kay 1.69 divided by 2. Okay? So, 160, calculator natin. So, 160 plus 169. Ay, sorry, 1.60 pala yun. Clear. 1.60 plus 1.69. Tapos, divided by 2. The result is 1.645. Okay? So, ito ang ating um, z-score, okay? So again, kapag given ay percentile, ang first gagawin natin is to convert into z-score. So paano ma-convert to z-score? Hanapin niyo mo lahat ng p-values na mag-around up sa 0.95. Bakit 0.95? Kasi highest 5%, ang kailangan malaman natin is yung left. Laging yung left side, okay? Hindi tayo sa right side magbabase, sa laging sa left side. Paano pag lowest 5%? Eh di as is na yung 5%. No need na mag-minus tayo kasi
ang lowest 5% is kaliwa na naman siya. So, no need tayo mag-minus 1. Pero pag above, upper, above, kailangan mag-minus tayo. Okay, so next, now that we have our z-score, paano makakompute yung ating raw score? Paano makukuha ang x? So, ang formula natin dyan ay z times, baliktad, z times standard deviation plus mean. So, compute natin, our z is 1.645 multiplied by our SD, 112, ito yan, plus our mean is 527. So, x is equal to, calculator, so 1.645 times, oops, di pala pwede yun, times 1112 plus 527 SD. Okay, so therefore, sagot ay 711.24. So, ibig sabihin, para makasama ka sa 5%, highest 5%, you need a score at least 711.24 para mabilong to the 5%. Okay? Ito ang required score para mapasama ka sa highest 5%. Okay? Pag bumaba ka sa 711.24, ano ka na? Hindi ka nakasama sa highest 5%. Okay? So, okay. So, next, ito ang ating problem. So, the length of human pregnancies from conception approximates a normal distribution with a mean of 266 days. So, again, pag may nakita kayong given, isulat nyo kagad. So, here our given is 266. So, ating mean, that is 266. Standard deviation, given na naman, that is 16 days. So, what proportion of all pregnancies? So, again, pag sinabing proportion, ibig sabihin lang po natin sa probability, same lang po yan ng p-value. So, dito hinahanap po natin yung ating um, probability. Okay, natin yung proportion, natin yung mga word na proportion, probability, area, okay? Ayan po yung magkaka-same na word. Hanapin niyo po yan sa ating table. Okay, so dito anong ating x? So what proportion of all pregnancies will last between? So since between we have 2x values. So we have x sub 1, 240, x sub 2, 270. Okay? Tinuro ko naman sa inyo kung paano kapag between. So di ba para makuha ang z-score natin, kapag between, okay, ang kailangan nyo pong gawin, so syempre z-score muna tayo. Kunin nyo muna yung z-score ng 270. So, paano nga ba yan? So, x minus mean, anong ating x? Let's start with z1. We have 240 minus our mean, 266, all over standard deviation, 16. So, ang z1 natin, so 240 minus 266 all over 16. Ang result ay negative 163 tayo. Negative 1.63. Next for our Z2, let's use 270 minus 266. Again, ito lang po ay formula na naman ng ating Z-score. I hope tandaan nyo pa yan. Kakagawa lang natin kanina. So, 270 minus 266 divided by, ginagawa kayo mga ginagawa ng mga estudyante eh. Ayan, 1/4 or 0.25. Okay? So, since between yan, tinuro ko naman sa inyo yan, paano kapag between, di ba, that is P, tapos, ano yung dalawang number? 200, negative 1.63.
Z 0.25. So, paano nga uli yan? So, di ba, kailangan gawin, hanapin yung area ng pinakamalaking z-score. So, we have 0.25. Tapos, area ng maliit na z-score, negative 1.63. Kunin yung area ng dalawang yan, then ipag-subtract. So, again, baliktad ako. Tama pala, greater. So, 0.25. So, na 0.25, positive yon. So, 0.2. Ito ang 0.2. Meron pa tayong 0.05. Hanapin niyo po yan. So, ito siya. 0.05. So, tama ba? 0.2012. Okay. 5987. Okay. 5987. So, minus natin yan sa negative 1.63. So, negative siya. Okay. Negative 1.6. Ito yan. Negative 1.6. Tapos 3. Sabi ko nga, ito ang 0, 1, 2, 3. So, 0.56, 0.516. Tingnan nyo, ito tama. O, diba? 0.03. So, negative 1.63, 0, 1, 2, 3. 0.516. 0.0516. Then, ipag-subtract natin. Sir, ba't may negative? Di yan negative ha. Minus yan. Minus ko kasi yan, kaya may ganyan. Hindi po siya negative. 0.5987 minus 0.0516, the result is, ayan, our negative 1.63 greater than z greater than 0.25 is equal to 5471. 0.5471. Or, kung proportion na gawin nyo uli siyang percentage, or 54.71. May na-skip na akong step, yung pagga-graph, pero I think you can manage na kung paano gawin yun. Okay? So, this is our answer. Next. What length of time marks the shortest 70% of all pregnancy? Okay, so same problem. Copyin ko lang yung ating given hanggang kay SD lang. So, we have our mean, again, 266. Our standard deviation is, ano nga ba? 16 nga ba? 16. 16. So, dito ang ating p-value is shortest 70%. So, pag mag-graph tayo, nasa ng 70%. Kung ang gitna ay 50%, ang 70 is most likely mga nandito. Okay? So, since n ay shortest, ang shade natin ay papunta sa kaliwa. Okay? Pakaliwa yung shade natin mula sa 0.70. And since kaliwa na yung may shade, sabi ko nga kapag below, less than, no need na mag-minus 1. So dito, as is na po yung ating p-value na 70%. Di kagaya kanina nag-minus pa tayo sa 100. So therefore, gagawin natin sa ating table, so percentile to z-score tayo. So hanapin nyo lahat ng mag-round off sa 0.70. Okay, so let's check sa ating table. So 0.7, hanapin lang, 0.7. Ayun, nakita ko na kagad. Ayan, pero dun tayo sa malapit. Ito, 6915 hindi kasama kasi hindi siya mag-round up. 6950 pwede. Kasi ang katabi ni 9 ay 5, magiging 70 yan. So mula dito, 6985 kasama. 0.70 kasama. How about 7054? Hindi siya kasama. Okay? So, since hindi siya kasama, ito lang muna gawin natin. Okay. So, ilan ang nakita nating z-score? Tatlo na pwede maging 70. Kapag tatlo,
Ang tatlo ay odd number, 'di ba? Odd number. Okay? Kapag tatlo, sabagay puwede rin naman ipag-add yung dalawa, divided by 2. Okay? You can add pa rin naman yung dalawa. Ang maging result nga lang is yung gitna. So, what we can do, hanapin. So, siya ay 0.5 ang simula, 0.5, ano 'to, 6952. So, 0.51. Sorry, inuubo. So, 0.51 hanggang 0.53. So, ang z-score natin, mula kay 0.51 hanggang kay 0.53, divide by 2. So, ang result nan is siyempre yung gitna nila, which is 0.52. Okay? So, here's our z-score. So, ngayon, para makupit yung ating x, gawin natin x is equal to, sabi nga, z times sd plus min. Ang z natin ay 0.52 times eto, 16, plus min, 266. So, ang result, 0.52 times 16 plus 266, 274.32. Okay? So, therefore, ito ang ating shortest 70%. 274.32. Okay? So, ngayon, sit work nyo na lang. Para alam ko na ginawa nyo talaga is to find ito. So, screenshot nyo then gawin nyo po. Okay? So, bila ako ng apat then screenshot. 1, 2, 3, 4, screenshot. Next. 1, 2, 3, 4, screenshot. Next. 1, 2, 3, 4, screenshot. And next ito. 1, 2, 3, 4, screenshot. Okay? So, ayan. So, that is your assignment. So, thank you for listening. Pasensya na. Medyo inubo lang, medyo paos. So, I hope you learned something. If you don't, pasensya na. Bawi na lang sa face-to-face. If you have question, you can ask me personally sa face-to-face natin. Okay? Or pwede naman chat. Pero, pasensya na din kung di ko may replyan kaagad kasi bihira ako mag-messenger. So, pero nyo akong kulitin. Pag feel niyo na-i-stab ko kayo, tatarin niyo ako para para ma-notify ako, okay? So ayun lang po, thank you so much for your time and God bless. Bye-bye.